since kabataan yung nire-represent ko, mas nanaisin ko talaga na ma-push through yung mga batas na patungkol sa edukasyon. Ako si Eliazar Anaya, pero kilala ko sa tawag na Ellie. Taga Barangay Putatan, Muntinlupa City. Nagtapos ako ng BS Psychology sa pamantasan na lungsod ng Muntinlupa. Tumatakbo ako bilang konsehal sa District 1 ng Muntinlupa City. Matagal na akong involved pagdating sa community service, lalo na sa school din. Sumasali ako sa mga leadership seminars noon. Sinubukan ko rin tumakbo sa student council, sa junior high school, I think sa senior high school din tumakbo ako, even nung college. Pero masasabi ko na yung pinaka-rurok ng pagkamulat ko ay nung naging bahagi ako ng Kabataan Party List Muntinlupa Chapter. At yung pumutok na issue nun na talagang namulat ako ay yung sa jeepney phase out. So nagkaroon ako ng tsansa na makausap, makapanayam yung isa sa mga jeepney drivers noon sa Pamjoda, si Kachiodi. Sobrang dami ko natutunan nun sa kanya, doon ko mas naintindihan na hindi lang dapat basta serve ng serve. Parang, ayun, mas maganda na alam din natin yung kwento ng mga pinaglilingkuran natin. So for me, the most memorable experience would be nung nakasama ko yung nanay ko sa EDSA commemoration noong February 25. Ang hanay niya ay sa Alliance for Concerned Teachers and hanay ako sa mga kabataan. Hindi ko ina-expect na nandun yung nanay ko kasi hindi naman kami nag-usap that day na we'll be there. Pero may mga kasama ko na nakita siya and doon ko siya minessage. And ayun, kinuhanan kami ng litrato. And I think it's possible to be in that field na kasama ko yung isa sa pinaka-minamahal kong tao, which is yung nanay ko. Nakakilig siya and emotional ako that time kasi nga may mga times na lalo na nung nalaman ng nanay ko na tatakbo ako, hindi siya payag nung una. Pero it only means a lot. Lusan, parehas kami ng paninindigan. At ayun, I love you, Nainay, wherever you are. Wherever you are. Since kabataan yung nire-represent ko, mas nanaisin ko talaga na ma-push through yung mga batas na patungkol sa edukasyon. And yun, masasabi ko na yun yung dapat din paglaanan ng malaking bahagi ng pondo kasi nakasalalay sa edukasyon yung maging kinabukasan ng mga kabataan. And ayun, kaugnay doon, gusto ko talaga na mas dagdagan yung budget ng pinakakilala na universidad sa lungsod ng Muntinlupa, which is yung pamantasan na lungsod ng Muntinlupa. Kada taon, dumadagdag yung estudyante sa Muntinlupa. Doon ko nakita na kung tumataas yung bilang ng mga estudyante, marapat na dagdagan din yung budget. Magkaroon ng monthly allowance yung mga PL Munians. In fact, yung nais namin ay 1,000 monthly allowance sa mga estudyante, hindi lang sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, lahat ng Muntinlupeño na nag-aaral sa pampublikong paaralan. Yun yung hope natin at naniniwala ako na kung sama-sama tayo sa panawagan na to, posible. Masasabi ko na sapat na yung karanasan ko bilang naging working student ako, nakita ko yung hirap na pagsabayin yung pagtatrabaho at yung pag-aaral. At kung tutusin, hindi dapat natin nino-normalize yung pagiging isang working student. But hindi tayo lahat privileged. At maliban doon sa naranasan ko bilang isang working student, kapansin-pansin sa pamantasan lungsod ng Muntinlupa na wala gaanong guro. And yung reason behind that is walang malaking pondo, walang sapat na pondo para
even yung mga professors ay masweldohan o masahuran. Naniniwala ako na kung ang kabataan ay pag-asa ng bayan, dapat na isaalang-alang din natin na hindi lang basta-basta kabataan, taong bayan. Bit-bit ng kabataan progresibo ang taong bayan at yun ang panawagan natin. Taong bayan sa Senado, taong bayan sa Kongreso, taong bayan sa lokal na konseho.